Hi guys, it's me, Siki of C-Cake. So, another day, another bake na naman tayo. So, as you can see sa intro ng video natin, nasira yung cake ni client. And then, tong mga sumunod na clips ay yung process ko sa paggawa ng cake before siya masira. So, actually, natapos ko naman tong cake and napadeliver ko sa kanila. Pero, after the day na ma-deliver ko sa kanila, nag-chat sa akin si client na nasira nga yung cake niya. So, nung araw na to, 4 na cake ata yung tinatapos ko, and then ng mga oras na to, hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya din nag-face mask na ako, and then kinabukasan, nagpa-check up na talaga ako. So, habang nandun ako sa ospital, nag-chat si client na pwede daw ba nilang ibalik yung cake kasi nga, ipapaayos nila, gagamitin nila sa photoshoot. Kaso nasira and nahulog daw. So, yung mga oras na yun, napatulala ko kasi sobrang tagal ko nag-aantay sa ospital, like mga 2 hours, mahigit na ata ako nandun sa waiting area. Tapos, hindi ako makapag-commit agad. Syempre, ayoko naman silang pag-antayin. So, sinabi ko na lang talaga nasa ospital ako, and then, hindi ko pa sure kung anong oras ako makakabalik. And then, sila naman yung nagsabi na mag-aantay na lang sila, and ipapareschedule na lang nila yung oras ng photoshoot nila. So, ayun, buti umabot naman ako. Mga bandang 4 PM, nakauwi na ako, and then yun, sinabi ko na sa kanila na, pwede na nilang dalhin yung cake. So, yun, habang inaantay ko silang dumating, ginawa ko na yung whipped cream and yung fondant na ilalagay ko para pagdating ng cake, magawa ko na agad. So, pagdating nga nung cake, grabe, na-shock talaga ako kasi wasak-wasak na siya. Nakakaawa na talaga yung itsura niya. And like, di mo na siya magagamit sa photoshoot. Nakakatuwa lang dito kasi ang tibay ng cake ko. As in, nawasak-wasak na yung mga icing, pero yung cake niya, buo pa din. So, madali lang siyang remedyohan. So, ginawa ko, tinanggal ko na lahat ng icing. Kahit yung maayos na part pa, since nag-crust na siya, kailangan na natin siyang tanggalin. So, in-scrape ko talaga lahat. And then, balik sa umpisa ulit yung pag-icing. Hindi naman sobrang complicated yung design ng cake. So, yun, hindi ako nahirapan. And nagawa ko siya ng wala pang 1 oras. So, ayun. Habang ginagawa ko to, nafe-feel ko yung hurt nung client na nung nalaglag niya yung cake. Syempre, di ba? Alam mo yung tuwan-tuwa ka na sa cake mo. Ganda-ganda ka na tapos nalaglag. So, yun. Sobrang gusto kong makatulong and maayos ulit yung cake niya. Para din magamit pa nila sa photoshoot nila. At saka buti na lang, hindi ganun kadami yung gagawin ko this day. So, yan. Nabigyan ko sila ng time na maayos yung cake. Tsaka since kakagawa ko lang nung design kahapon, so fresh pa siya sa utak ko. So, parang alam na alam ko siya kung paano gawin. So, mabilisan ko lang siya talaga siyang natapos. Tapos, Princess Diaries pala yung design nito na medyo vintage cake yung pagkaka-design sa body ng cake. So, ayan. Hindi talaga siya super complicated. Tapos, may fondant lang na crown na detail. So, yun. Nakakatuwa naman kasi natapos ko ng maayos and napasaya ko si client. So, from this, eto na siya. O, di ba? Parang nag-reincarnate lang. Parang nabuhay lang ulit yung cake. So, ayun lang. Hope you like this cake video. So, please like, share, and comment na rin if you like this cake video. Follow for more cake videos like this. Yun lang. Bye! Thank you!